Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. Maybe boy plan motif giving you guys another reaction video. And this time we're gonna talk about Flip Top Zaki versus 3D. Like muna natin yan. Shoutout nga pala kay Zaki, shoutout din pala kay 3D, shoutout kay Boss Enigma, at shoutout sa Flip Top sa buong kumakatawan sa Flip Top Battle League. Huwag niyo kalimutan subscribe sa kanila at i-follow ninyo yung kanilang Facebook. Ganon din naman, nandun din sa description yung personal channel ko, may bago akong labas na kanta. Ang title ng Sige Lang, kasama natin si EJ Power. At next month, sa 15, lalabas naman yung bago naming kanta ni Flick G. Hopefully, masubaybayan ninyo at meron ako lalabas na music video too. Blessings darating, wala lang, trip lang naman yun. Marami kasi ako talagang beat sa computer ko na nakuha ko galing sa lumang computer. So, parang gusto ko na lang gumawa ng mga music na nang sa ganun para hindi siya masayang, hindi mabaon sa ano, diba? Ganun pa man guys, maraming salamat guys. Bago tayo mag-start, kung bago lang kayo rito sa reaction video natin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, share yung video natin. Kung di naman kayo naka-subscribe o hindi niyo ma-share, kahit i-like niyo lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man, di ko natakay mapaborito yung artist. Nandito tayo para sa facts, meaning at message. At sa mga day 1 dito, alam niyo na ang kalakaran dito. At ganun pa man, let's get to it. Ito nga pala ay requested ni Jopet Melancio 8464. Sabi niya, Sir 3D versus Zaki, mainit-init pa, solid na laban, first battle ng Ahon 15, parang finals agad. Gawan mo na din ng reaction, idol. Gawin na natin yan. Si Papi Choy M4B, 3D versus Zaki, Brad. Tapos si Ishmael nag-ano rin siya, nag-comment din siya tungkol kay Bitron, tapos Rafian, gawin natin yan mamaya. Ganun pa man si Noodles, nandito rin sabi, Zaki versus 3D na, gawin na natin ito guys, para makapaglaban. Okay, gagawin natin ito guys. At si Noodles, makulit ganun pa man. Tuloy na natin guys para makarami tayo. Ganun pa man, bago tayo magsabigay ko lang yung pedigree ko, music producer ng California, mga audio engineer, at same time master photographer sa Manila, master practitioner, applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Huwag nyo kalimutan tapusin yung video. Kung may masabi man akong hindi maganda, kayo nang bahala, magpasensya. Let's get to it. Flip Top Zaki versus 3D. Yung pressure nga sa gantong klaseng lineup. Siguro sa tingin ko lamang nakaga dito si Zaki sa experience sa Flip Top. Kasi alam niya na yung kalakaran nakapasok na siya ng Flip Top ng maaga. So alam niya na yung yung mga restriction at saka mga pros and cons. Si 3D parang nangangapa pa siya, bago lang siya sa Flip Top Yung estilo at mga kakayanan niya na nakakabilib para sa Motus, hindi pa ganun siya kahulma para sa Flip Top. Iba kasi yung letrahan talaga sa Flip Top Makikita niyo yung pagkakaiba kung paano na dinidefine yung mga personals nila. Kung makikita niyo yung paano ini-structure yung bars. Ang nakapag-adjust ng maaga si Katana. Umpisa pa lang, relax muna, hinahanap niya muna yung intensity. Tapos pag kalahati ng verse niya, doon na siya magsiseryoso para makita yung difference ng energy. So umpisa, jokes muna, konting pakara muna. Tapos biglang babanat ng seryoso sa bandang gitna papunta sa dulo para yung enerhiya niya pataas. At nang sa ganun, nadidefine natin yung struktura, kaya masarap pakinggan at masarap din sa na tingnan, At saka mas nakakapag-focus tayo ng maayos kasi hindi punyersa sa utak natin yung mga talino, yung script, yung mga verso na yun. So, gawin natin guys, sa akin base lang sa nakita ko kasi na parang yung mga gawa ni 3D parang gawang Motus parang pakiramdam niya nasa Motus pa rin siya. So kailangan niyang hanapin talaga yung idea na pag nasa Flip Top siya, kailangan Super Saiyan 3 siya o Super Saiyan Blue. Pero mahanap niya rin yun, I'm pretty sure. Pero para sa akin, kahit hindi ko pa siya napapanood, sa tingin ko mas batak na si Zaki sa Flip Top kasi mas nauna siya, mas alam niya na yung kalakaran. So sa tingin ko nakuha niya na agad. Alam ko galing sa Kumu din to si Zaki. Tuloy natin. Ang laki ng venue. Ang laki ng venue. Siyempre, nun pa din nagpapasalamat mapabilang sa gantong klaseng lineup. Siyempre, sobrang... I'm not taking away anything from 3D. Magaling na si 3D. Siguro kung pwede lang talaga ako magbigay ng advice din yun lang talaga. Kasi pag nakita ninyo yung mga bagay-bagay na ginagawa sa Flip Top, unti-unti nyo matiintindihan pag nasuri nyo ng mabuti. Tuloy natin. Grateful ako na mapabilang ulit sa Ahon, gaya last years. Yun, sobrang excited ako na makapag-perform mamaya. Nararamdaman ko na yung pressure ngayon pa lang kahit maaga pa. Pasensya na kayo guys kung hindi ako makapag-react dahil sobrang busy. Kasi
Sa totoo lang, kumukuha na lang ako ng client ng Saturdays, minsan wala pa, isa, dalawa, kasi ang hirap na, ayoko na rin talagang kumausap ng mga tao. At yung kaibigan ko nag-open ng panibagong business, so ako naman ay tumutulong, 'di ba? So nag-enjoy naman ako kasi gusto ko, bilang isang lalaki, gusto ko yung mga hands-on na trabaho din talaga. Tuloy natin. Pa. Kasi malakas si Saki eh. So ina-expect kasi ng crowd na magsisigawan to, ganon. Stage presence daw. Pero hindi ko pwedeng sabihin na hindi pwedeng manalo si 3D. Baka may chance naman siya kasi nagsusulat naman talaga si 3D. At sa huli niyang laban, nakita ko na meron siyang potential na manalo. You know, sa tingin ko naman. So hopefully makita natin yung difference ng skills ngayon at 3D. And hopefully makita niya kasi napakalaki ng potential ni 3D sa flip top. You know, isa siya sa mga inaabangan sa panahon ngayon. Sana effective yung dadalhin ko. Gano'n naman siya. Bakbakan to, panigurado. Nakita ko si 3D bilang masipag, mahusay, champion din siya. Feeling ko well prepared talaga siya at ready siyang makipagbakbakan talaga. Siyempre, ang dami niya mga tinalong mga big names. Sa style niya, grabe talaga, sobrang aggressive, mag-deliver. And siyempre, yung sa slant time niya, gano'n. Tsaka yung mga punto-punto, gano'n. Mas mahilig siya sa wordplay. Pero ang bilis ng improvement niya. May jokes na rin. Tapos yung stage presence niya, mas napapalakas niya pa. Sigurado ako magandang laban to sa amin dalawa. For sure. Hopefully lang makita ko lang si Zaki na mag-improve dun sa mga personals niya na yung mga atake niya. Yung last time kasi parang redundant na yung style na ginawa niya eh. Especially yung ginawa niya kay Yangwon, parang narinig ko na after nung nakita ko yung laban niya kay Kram, pinanalo ko siya dun eh. So, parang nakita ko, ang lakas naman ni Zaki, pero parang nagbago siya. May binago siya eh. Hopefully dito makita ko yung changes ng konti. Ang ina-expect kasi ng tao, magsisigawan kami. Pero, tignan natin. Wala muna akong sasabihin. Makikita niya yan sa mismong battle. Mula nung kasi yung laban namin, puyat na ako. Simula November 30 hanggang ngayon, puyat ako pero Natatawa ko ito kay Zaki kasi na-hurt to eh. Sabi ko kasi, pati si Zaki, kasi may reaction ako yata yun kay Shea tsaka tapos napuna ko si Zaki. Lahat kasi mapupuna ko talaga sa sa reaction video kasi video siya, di ba? So, siguro nagtampo siguro si Zaki. Zaki, hindi ko minimin yun. Gusto ko malaman mo. Nag-comment pa ako sa'yo, di ba? Hindi ko minimin yun. Reaction nung yun. Tuloy natin. parte talaga ng pagpe-prepare sa battle yan. Pagmamahal sa ginagawa kung tawagin. Maraming salamat. Sana maging classic yung laban natin. Isang karangalan din sa akin mapabilang sa ahon. Ginawa ko yung best ko para mabigyan ka ng magandang laban at sana ikaw din. Yon, galingan natin. Goal natin maging battle of the night. Sino ba may pinakamagandang laban this year, guys? Comment nyo nga. Try natin. Flip Top, Ahon 15, Day 1, unang laban ng gabi. Dito tayo ngayon sa The Tent, Las Piñas City. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin, lahat ng bumiyahe pa mula sa buong Pilipinas para sa 2 araw natin ngayon. Flip Top magingay para sa unang nating laban. Shoutout sa mga represent collab, silipin yan. Mga bagong labas, mga bagong disenyo, masilip niyan online bago sila ma-sold out. Siyempre bagong labas to, Flip Top MC collabs, medyo kulang sa tuldok pero maganda pa rin yan. Sa kanan to, Davao City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay 30. Na-miss ko yung buhok ni Arek na parang naka-ponytail siya. Maganda yung ganong klase ng buhok ni Arek. Bagay na bagay sa kanya yung ganun. Lakasan ko lang yung volume, guys. Laban na eh. Yo, shoutout nga pala sa mag-ina ko, Crown Manila, Motos Battle League, and syempre sa lahat ng mga nanonood. Shoutout sa Motos Battle League palagi. At sa kaliwa ko naman, Pasig City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Zaki. Magkakaiba tayo ng hinahangad ng kalagayan at suliranin pinapasan. Sa kultura patuloy kong inilalaan ang oras para sa pangarap na minamahal. Baby Jack, more beats. Shoutout kay Daryl Poserio tsaka sa Killions. Shoutouts Killions, shoutouts Baby Jack Apparel, silipin niyo yung mga disenyo dyan. At nanalo ng coin toss, si Zaki, pinili niya mauna si 30, tig 2 minuto dapat.
Non-tournament battle naman to. Unang laban, round 15, day 1. Pakinggan natin. Third. Naging fresh na si 30 dati, talagang sobrang get up niya, may hat niya, ano, may ganito. Pero ngayon, fresh yung dating niya. Nag-relay siya sa skills. Nanalo ng coin toss. Si Zaki, pinili niya mauna si 30. Tig 2 minuto dapat. Non-tournament battle naman to. Unang laban, round 15, day 1. Pakinggan natin. Third. Pakinggan natin. Inayawan ko match-up natin sa kabila. Yay hukay na tila dadamahin. Di ko kasi trip yung scripted battle stall. Dito kita sa tunay na liga papatayin. Scripted sa ano. Pandemic era. Di maapula kanyang apoy at sa sunugan nag-champion yan. Kahit idaan pa daw sa flow, nagbabaga pa rin siya'y master dyan. Pero dahan-dahang nawala yung init. Pansin na rin yung burnout. Lubog sa battle man, dating kampyon ng sunugan, binabaril na lang ng water gun. Pinahiya niya si Rafian. Kesyo para sa PS5 na wala yung decency. Kamustahin naman natin tong nagbenta ng dangal para lang sa PSP. Si Rafian daw ay isang MC gustong maglaro ng controller kaya battle need maipanalo. Habang naglalaro ka sa isang ligang kinukontrol mga panalo. Yung dating Zaki na may prinsipyo, biglang nagbago na ang ihip. Mananatili daw sa flip top, yan ang pyesa niya at gimmick. Yun ang patunay na wala kang paninindigan. Tatatak agad sa isip, nagawa mong baliktarin yung FT para lang sa TF. Kaya tama nga si Plaridel, wala yan sa guhit ng iyong palad, ba't sadyang minamali mo? Kung mismong guhit ng palad neto'y kaya lang ding takpan ng ilang libo. Hindi ka mayaman, wala kang pinanghahawakan na masisilip nila. Dignidad na lang meron sa'yo, tas nabibili pa. Pinagkalulu mo si Arik, lakang ang kwenta. Ransom nga, pinagpalit yung tao para sa pera. Weak pa yan sa scheme kapag bumar sa ilausi. Bitch ka ng Muslim, may katumbas kang dowry. Kilala niyo si Jay Mara? Isa na sa mga idolo na ngayon hinahangaan. Habang itong Zaki patapon sa ligang to tinatawanan. Nire-respeto grupo nyo dahil naglalakad sa video kahit stoplight on and off. Kaya paano, hindi joke yun, kahit stoplight on and off. Kaya paano? Sa totoo lang, nakita ko yan, nag-comment pa ako sa Instagram, tapos nagagalit pa sila pag may dumadaan. Dito guys, sa Amerika, pag pag tinamaan ka, you're done. Hindi ka nila masasalba rito, lalo na pag kahit pedestrian, pedestrian is okay, lalo na pag illegal yung pagkakatawid mo at nakita mo naman na, kasi wala silang magagawa doon eh, law is law. Kahit yung mga nagrarally sa kalsada, talagang sinasagasaan nila. Kasi yan eh guys, violation din yun talaga eh. Pero hindi ko alam kung ba't nagagalit sila na sila na yung nakakaabala sa kalsada tapos may ganun. Magandang perspective yun mula kay 30. Ang punto ko lang dito, yung umpisa niya kasi parang napanis na yung issue ng pera sa PSP. Napanis na siya kasi parang dahil wala na yung hindi na matunog yung PSP. So nawalan na rin ng value yung paggamit ni 30 sa PSP na yun. Kasi wala na yung PSP. So hindi na siya mainit. Kaya yung paggamit ni 30 sa topic na yun, medyo parang patay yung dating. Even though na-appreciate ko siya, hindi lang siya ganoon kabigat para sa pandinig ko at ma-absorb ko siya dahil nung nawala yung PSP, nawalan din siya ng value. Yun yung naramdaman ko. Pero na-appreciate ko pa rin yung content na ginawa ni 30. Hindi lang siya ganun kalakas yung impact kasi wala na siya eh. Wala na. Diba? Tuloy natin. Ano ka naging Moro Beats if you can even walk the talk? Ito'y foreshadowing sa una niyang ahon. All out bars with guarantee. Kakaharapin niya ulit yung DP pero di na to Don Pao. Ito'y death penalty. Ito na yung judgment day. Binabala ang mag-iba. Jokes on you. Sa'yo na ang last laugh ngayong pinapatawa na kita. Pansin niyo ba? Di ko dinaan sa sigaw.
Maganda yung mga sinabi ni 30 dito, sa totoo lang, napaka-komplikado rin talaga ng mga verse niya. Pero parang ang lumalabas, it's too early, hindi pa kagad ma-absorb. At iba talaga yung pandinig ng flip top, guys. Yeah. Ayoko lang isipin ni 30 na hindi na-appreciate yung bars niya, pero you have to do something better than this. Kasi, I mean, iba dito talaga. Dito kasi talaga, iba yung klase ng personal eh. Yung personal dito sa flip top, kumbaga kung definition mo ng personal, yung parang kung paano mo babaguhin yung tao, kung ano yung behavior na gusto mo mangyari sa kanya, patawanin mo siya, magmumumug ka ng ngipin, maliligo sa sarili mong dugo. Kung ganun yung mga personals na gagawin mo sa flip top, hindi siya ganun ka-efektibo. Kasi, tandaan niya palagi yung idea ng flip top, yung personal talaga nila, medyo may kadumihan talaga. Diba? Yung tipong kung paano nyo nare-realize yung madumi ng mga salita, parang merong kalakip na katunayan. Merong kalapit na realidad na. Kasi parang nakakonect yung flip top sa idea ng diss track eh. Kung saan may real talk na rin talaga. Yung parang pag sinabi ni 30 na ngayon papatawanin kita o magmumumuga sa sarili mong dugo o maliligo ka sa sarili mong dugo, parang hindi na siya believable. Compare nyo sa sinabi ni EJ Power na yung mga, tas pinabutasan ko, tas pinaggaganto-ganto ko, yung para mga pinatay ko sa merong katotohanan kasi nakabase yun sa idea kung ano yung profession yun sa Amerika bago siya maging EMT. Diba? Yung ambulance na thing. Diba? So, yung mga bagay na yan, yung difference kung paano ginagawa yung personals, makita ninyo kung paano siya in-structure ng bawat individual mula galing sa flip top at mula sa mga tao na galing sa ibang liga. Tuloy natin. Pero sulat ko'y nananatiling madiin. Yun aking advantage. Magiging sakit sa tenga daw tong battle kasi parehas tayong savage. Kung akala nyo, makikipagdaragan ako, decline kanyang challenge. Walang physical contact, ito'y emotional damage. Napikon na to kay Yang Wan, todo speed ng kanyang laway. Tinulak si Romano at nag-cause pa nga ng away. Kaya pacing ay kalmado. Trip ko malumanay, dahang-dahang diniliver kasi item medyo fragile. Umahon ka at nag-set ng camp. Order niya ba? Ang ganda din nun kasi dahan-dahan ko din deliver yung lyrics ko kasi yung item na to na si Zaki, fragile siya. Kasi sobrang sensitive niya, nang gumagawa siya ng gulo, mabilis siyang mapikon, marami siyang sinasabi. May ganun siya. So yun yung pagkakasabi ni 30. Sa akin, napakaganda nun. Kaso mali ka ng nilapagan, lumagpas ka sa border, tanga. There's so many ways to die ngayong na-corner ka na. At pagsilip mo sa tent, puta wrong turn pala. Kaya sige na, sabihin mo nang tinalo mo si M-Site na amo ko. Tinalo mo si Puko na nakamukha ko, puta deja vu ah. Tinalo mo si Romano na tumalo sa akin. May kapangalan akong Terdi ng Bataan, ubos na yung Tagalog, Paawa, Panay Wordplay, Tunog Motus, Bisaya, Mindanao. Sa paningin nila ay klaro. Kaso lumang tugtugin na yan, Zaki, parinig naman ang bago. Nakabawi si 30 sa bandang dulo niya. Maganda na yung ano niya doon, structure niya. Pero tingnan natin si Zaki. Iba talaga pag live expectation, yung different na expectation. Nabibili daw yung dangal ko. Tanginan to, nakakabwisit. Sabihin mo yan kay M-Zite, Sak Maestro, tsaka sa idol mong si Six Threat. Ay, Talo na. Itaas mo yung shirt ni Arik pagtapos mo subuin yung burat niya. Tanginan to, porket lumipat ako ng liga, gusto mo lang naman sumipsip kay Enigma. Obvious naman. Kung totoong loyal ka sa sarili mong liga, dapat sa Motus ka lang. Ang bobo nito eh. wala. Talo na si 30. Doon pa lang sa dalawang punchline na yan. Kasi, yung comeback ni Zaki din talaga,
So, ito lang hindi pa rin panis. Bakit? Kasi meron pa rin motos eh, di ba? Yan yung pinagkaiba ng struktura ng ginawa ni 3D tapos sa ginawa ni Zaki. Ngayon, mas believable yun dahil may motos pa din hanggang ngayon. Eh, yung sa panga, wala na eh. So, parang nawala yung bigat nun, di ba? Yung, hindi lang yung intensity, but yung credentials. Kasi parang, ba't naghahanap ka pa ng PSP? Wala na eh. Wala na naman PSP, tapos na. Eh, yung motos meron pa. So, kung talagang loyal ka sa liga mo, dapat pang motos ka lang. Nabal doon si 3D. Tangina. Boom. Tapos. Sino? Putang ina. Ang tanga-tanga mo! Yeah. Ilaga. Isa pa! Ang tanga-tanga mo! Tapos, meron pa. Dapat sa motos ka lang. Tsaka, wag mo akong idamay sa mga politika nyo sa battle rap. Binabanggit mo pa sa kada round. Ang trabaho ko, mambody bag, kuha TF, tapos bounce. Tangin, PSP! Alam mo sa PSP, binabanggit mo, di pinopromote mo din, tanga! PSP ng... Nabully si 3D. Nakita yung difference ng skill set. Which is may advantage din sa Zaki kasi ano siya, diba? Pangalawa siyang umatake. Kung nauna siguro si Zaki, meron din pag-asa si 3D. Tayo natin. PSP, tanginan to, nakakaumay. Alam ko, gets na ni Arik yon kasi parehas lang kaming may anak ng binubuhay. Tungin to, tungumpak panay kuda. Padederechoing kay Lord. Ganyan muka ni Fukuda nung siya ay 17 years old. Araw-araw yan palo. Yung bisyo niya uungkatin. Second ahon niya na to, yung pisngi niya lubog pa rin. Ang lalim ng dimple. Singlalim ng sinkhole. Humpak ng makapal muka, sarap basagin ng cheekbone. Ba't ba ganyan yung pisngi mo, ha? Hindi ba ma-adjust? Baka isipin nyo mapanghusga at sa appearance ng judge, pero hindi nyo ako mapapaniwala na hindi yan nagda-drugs. Kung si EJ Power hinangad mag-champion sa una niyang pagsalang, eto naman nagsalang muna. Kung si EJ Power hinangad mag-champion sa una niyang pagsalang, eto naman nagsalang muna bago siya mag-champion. Whole day, smoke sa foil. Kaya siya naging wordplay, mongoloid. Sabi nito, sa cycle ng mga Bisaya, bay ka ngayon. Bay ka ngayon. Ganun ba mga lines ng kampiyon? Nung sinusulat mo yung 30, high ka ba nun? Kinukumplika mga detalye, daming palamuti para hindi maungusan. Para tong tropang mangangamusta muna tapos bandang huli mangungutang. Alam niyo kung bakit puro to wordplay na mahina? Nahuli ko agad ang method. Sa evolution ng flip-top, si Unico, kanyang ancestor. Unang dinig ko, inakalang mabusisit maproseso. Naging bitch rin katagalan ng gigil trip na sa duelo. Misleading mga bara panay pilit sa konsepto, tas yung meaning di mahanap parang missing sa bungero. Kaya say your goodbyes at mag-text na kay Floyd kasi malabong mag-survive at ang death ma-avoid. Ine-exaggerate yung lines. Yan yung bet ng abnoy. Ako slant yung mga rhymes pero straight to the point. Sabihin ko daw yung kina Insight. Sorry. Ready, set, turn. Ready, set, turn. Patay ka sa akin, puta ka na. Ay, gago si 30.
Putang ina ka, para kang gago. Tanginan to, excited na matalo. Talo na. Oo, ang dami ko ng talo. Nagwabol aking standing, di ko ini-expect. Pero win or lose, action pack palagi pag nang di-disrespect. Kung naging UFC yung rap battle, nasa akin na yung PMF belt. Nasa kanya daw ang pressure. Naiangat ang standard. Wow! He's a man on a mission. Ang angas ng reason na paghahalataan na may main character syndrome. Annoying yung tunog nito. Shit, nakuha ni Zaki yung style ni Tipsy D. He's a man on a mission. Ang angas ng reason na paghahalataan na may main character syndrome. Annoying yung tunog nitong bobong abnormal. Puro 4-bar setup, tas may awkward na tono sa 3rd bar. Yung lyrics niya redundant, kadalasan ay isang disenyo lang. Meaning yung 3D katagalan naging one-dimensional. Siya na daw yung mas mabenta kasi meta mga sulat. Yung mga sumusunod sa ganyang mga meta sa utak. Brutal ako mag-spit, madiin, kaya tusta sa akin tong 3, kaingin. Sino pinagmamalaki mo? Si Sak? Para iyong karir ma-boost? Gusto mo isama mo na si Six Threat? Katayin ko na rin yung Cubs. Ano, pandadamay ba ang trip? Ayaw nyo ganitong moves? Ganyan ako pumatay ng 3. Dinamay ko pati yung Roots. Puno, Roots 3. Sak Maestro at Bluebird, yung pinanggalingan ni 3D, mga idol niya. Sa tingin ko na edge ni Zaki konti lang. Nakikita ko pa rin yung old Zaki na yung meron siya doong specific na tapos nakapokus lang siya dun sa bagay na. Maganda, siguro mas maganda, mas mapalawak pa ni Zaki yung content niya ng maayos. Pero sa tingin ko pwede na rin yun kung kalawin niya naman sa 3D sa ngayon eh. Magandang ensayo to para kay 3D. Tuloy natin. First round na edge ni Zaki ng siguro mga 2 puntos siguro. 3. Maganda rin yung pinakita kasi na 3D, hindi mo pwedeng, even though panis na yung ginamit niya na angulo, hindi ko rin pwede talaga siyang i-discriminate dahil angulo is angulo pa rin. Yung content kung paano niya inilagay yan, nandun pa rin yun. Hindi mo pwedeng tanggalin yung puntos. Hindi lang siya ganoon ka-charismatic at catchy para sa atin. Nandoon pa din yung substance. Tuloy natin. Pasensya na kung sumabat ha. Ahon kasi. Trip ko na sanang lunurin siya. Hindi ako excited matalo, gago. Excited akong durugin ka. Ang ina sinasabi nito, kamukha ko daw si Pupuda. Alam ko. Yun ang linyang pinapahype. Okay na maging kamukha ni Pupuda basta di nabasahan ng Miranda rights. Wow! Tangina, nabasag si Zaki na baril. Nabasahan ka ng Miranda. Miranda rin sinasabi sa mga tao na inaaresto eh. Try natin. Sabihin ko kay M-Site. Ay hindi makapalag din si Zaki, hindi siya pwede magsalita dahil na-warningan talaga siya. Hindi nagbibiro talaga yon kasi daming lawyer nun ni Kuya. Hindi nyo talaga maano yun. Once na pinapabayaan lang talaga kayo, pero once na kayo sa radar niya at nasisira niyo yung pangalan niya, wasak talaga yung karera niya sa kanya. Tuloy natin. M-Site, masyado nang matatanggal ako sa Motostool eh. Hopefully si Enigma magkaroon ng konting seminar about sa past ng mga battle artists kasi sa tingin ko marami ng mga tao na nasa kanyang poder, sa kanyang pakpak, na karamihan ay mga bago na walang alam sa history ng Tagalog rap, ng Filipino hip hop. Hindi nila alam kung sino yung mga icon, sino yung mga nag-umpisa, sino yung mga nag-alaga ng pangalan na yan, ng promotekta ng mga bagay na yan. Yung mga nakakaalam niyan, yung mga dating mga nakasama
Kuya Drew, yung ibang mga miyembro din ng Republic of the Philippines, makikita ninyo na yung mga naging miyembro nun, may malaki yung respeto kay Francis Magalona, ganun din kay Andrew. So, makikita nyo na hindi sila nagsasalita towards sa mga icons kasi alam nila kung saan sila lulugar. Kasi yung mga baguhan ngayon na kailan lang pinanganak, wala silang idea kasi nasa social media na tayo na parang lahat pwede, kailangan nyo din talagang maging educated kayo sa larangan na pinapasok ninyo. Kung talagang mahal ninyo yung kultura, maging educated kayo. 'Di ba? Bakit ko sinasabi na kailangan maging educated kayo? Kasi pinapasok niyo 'yan eh. Yung pag-educate niyo sa sarili ninyo tungkol sa history ng Tagalog rap at Filipino rap, ay pagrespeto ninyo sa inyong sarili at pinapasok ninyo. Tuloy natin, guys. Wag na. Bouncers! Bouncers! Pag di nyo inano to, magsasabu ako. Testing mo. Alam nyo bang nahuli to? Branding nga, nakakatanga. Di niya nagamit yung Zaki moves nung may sumigaw ng walang kikilos ng masama. Nung pinupusasan na siya, di tugma mga sinasabi. Lay magrason, islant ang mga rhyme kaya straight na kulong. Shit! Utang ina! Tinamaan si Zaki doon, putang ina. Shit. Oh my gosh. Yan, nakuha ni 30, man. Shit naman. Si Sak di ba? Si Sak daw? Inistartan ka lang ng wasak na Kawasaki, natalo ka na. So, paano na lang kaya pag pinaandaran pa kita? Oh, damn! Tanong lang, Muslim ka ba talaga? Sige nga, kabitan mo nga ako ng tempered glass. Putang ina yan! Babababars mula kay 30. Pucha, usukan tayo ni 30 dun na. Kasi mga nagtitinda ng mga ganyan. Yung mga Muslim magtitinda ng DVD, mga damit-damit, kaya mga cellphone, mga case, mga ganyan. Ay, nako talaga si 30. Masamang tao si 33 na. Muslim, kinaangas mo ba yon? Di ba nagbo-boxing ka din? Papalagan kita, basta mouthpiece mo, chicharon! Tangina ka, subukan mo magdasal sa harap ko, irarasenggan kita! Rasengan din! Respeto sa mga kapatid nating Muslim! Ay, nakawapumpo na si 30 dito. Kasi ang Rasengan, ganun eh. Tapos gumanon siya eh. Di parang ay, gawawa to si 30 na. Oh, masisilip pa dyan, 30 eh. Promise. Masisilip ko yan. Silip cram, masisilip. Basta pag nakita ka na, masisilip pa ka ng butas. Puta na. Patay ka kay lip cram. Pag napanood niya, makakalawa mo siya. Naalawa mo, nagrasega ka. Pero gumanga. Patay ka kay lip cram. Pero itong kasapi nyo, umiiksi ang dunong. Kasi kung totoong down ka sa Islam, ba't sa Misaya ka humihingi ng tulong? Wow! Bars na naman. Kung down ka sa Islam, ba't sa Messiah ka? Kasi, di ba yung ano ng Morobit si Messiah? Ayun. Damn! Jokes na bara pa? Ika'y tatapusin sa paraan kung saan siya nakilala ang novelty para isasabay. Tugma ng chocolate, condolence at sa comedy bar mamamatay. Chocolate Pero matanong ko condolence. lang, wala ka na ba talaga Wow, si Chocolate, komedyante. Tapos condolence, mamamatay. Kasi namatay na si Chocolate, yung komedyante, di ba? maisip i-rhyme sa chocolate? Nilait niya misis ni kay Ram, kesyo di na daw nag-ovulate, todo hate. Ang chance na lang daw surrogate, para makatipid di promo rate, inappropriate yung show mo mate against Lanceta, binobo ng todo sa holo siya na solo take, panay kasi sigaw di magawang i-modulate, slant rhyme king, kanyang throne of fate, yung boses iniipit, kala mo na suffocate, sharpshooter kalaban mo, naka-auto aim, kung sakaling mag-survive, Utang ina yan. sharpshooter kalaban mo, naka-auto aim kung sakaling mag-survive sa saksakin mga 4 to 8 gamit Soro Blade, tas itutugmaan na lang yung condolence sa chocolate! Wow! Ano ka na?
na ang slant rhyme sa mga MC ay pinagandang term sa pinilit itugma? So palakpakan natin, Zaki Slant Rhyme King, ang ari ng pinilit na tugma! Pansin nyo kanina ba, dinadaan lang sa para ang dating, kabigla. Pero kung di ba isisigaw ni Zaki yung linya, may diin pa rin ba? Kasi panay lang yan, flex ng sound! Pero punches pambatibot. The Voice nga kung ituring kasi kailangan i-press yung round para judges mapaikot. Wow! Kasi pansinin nyo ha, pakinggan nyo linya nito ha, idol nyo to eh. Didikit sa ni, parang knee pads. Hello, knee pads nga eh, sa ni talaga yun. Ang ina nito, yung baliw may kalalagyan sa akin. Mental hospital. Malamang san ba dapat? Gago ka. Kita nyo kanina bago mag-umpisa. Scary voice. Pagkatapos mag-rebat, nagre-rebat na din pala ako, no? Talo. Pagkatapos na ito mag-jokes, nagjo-jokes na din pala ako. Tinatanga mo lang yung crowd. Tas kayo, di man lang na-conscious. Hindi ka straight to the point, Zaki. Pinopoint mo lang yung obvious. Gusto niyo ng sample? Na-expose si Zaki doon. Ang gandang pag-point out ni 3D. Even though maganda yung pinakita ni Zaki ng first round, na-edge niya si 3D dahil medyo patay lang talaga yung kalahati ng ginawa ni 3D. Pero bumanat siya rito. Sana ito dapat yung first round ni 3D para kahit paano na-condition niya na kagad yung yung laban, 'di ba? Yung momentum makuha niya. Sample ha? Polluted na yung Agos. Tungboy anak ng puta. Nagmistulang ilog Pasig. Yung flow panay. Kahit di ko na sabihin, alam nyo na eh. Di ba? Sinusubo mo kasi yung bawat meaning. Tipong last line, hingi. Oo, unpredictable ang rhyming pero punchline hindi. Nung nagkainitan sila ni Yang Wan, babakbakan kita. Keso agad niya daw tinapos at kata niya di bitin, ulul. Kung nagbabakbakan nga yung structure, it means wala yung finishing. Iiwanang may karatula tong adik sa daan, walang masasampa na kaso, yaimatik na naman. Ano nagiging killer, ito'y dating paraan, valid na ang reason pagkat sa akin ng laban. At eto na, mga tropa, hindi ako, may isang style akong hindi pinakita ngayong gabi. Di nyo yan maririnig all day. Di mo gugustuhin marinig yung thirding na ground ring walang wordplay. Di ko alam pa paano makakahabol si 3D dyan sa second round ay si Zaki. Pero tingnan natin yung gagawin ni Zaki. Final rounds nito, nakakainip. Hindi ko daw gustong makinig ng thirding walang wordplay. Talaga! Tapos, hindi daw ako proud maging Muslim. Putang ina! Paano kung Hindi daw ako proud maging Muslim! Putang ina! Paano ko ba mapapatunayan ditong Muslim ako? Gusto mo, pugutan kita? Tangina, dinadama yung pagka-Muslim ko. Grabe to. Anong gusto mo? Banggitin ko yung reliyon ko sa The Battle? Ano ako, si Rapido? Tapos, di daw ako proud sa pagiging Muslim. Para kang gago. Ang gusto mo, gayahin kita? Nag-Muslim na ako, Rick! Ubus na yung Kristiyano! Ano pa rin sa ranking? Tsaka, dinadamay mo yung hassle ng mga Muslim ah. Eto para sa'yo, dirty finger. Paano kita kakabitan ng tempered glass kung yung cellphone mo 3310? Paano? Nanginginig! Filingero to na battler, sobrang yabang talaga.
Aruganteng up and comer, puro lamang yan ambak. Bibigyan ko ng reminder tong Makata na lampa, hindi ka lehitimo na rapper kung wala ka pang kanta. Huwag puro battle, Terde. Dapat matuto ka rin na mag-spit. Gusto mo sumikat? Makabuo ng awiting pang hit? Gumawa ka ng kanta tapos butots gamitin mong beat! Hala! Ubus na yung Tagalog! Log! Yan ang ahon. Siya daw yung batang tirador. Lil Fluvert. Siya rin daw ay tirador ng timog, talagang bida. Tanga, ikaw yung tirador ng timog na walang tira. Ginamit yung ender ni Sixth Threat, yung malinis magtrabaho, at nutong 30. Wala akong pakialam kung malinis ka rin magtrabaho, bitch! I'll do you dirty! Signature line ni Sixth Threat, malinis magtrabaho. Ito naman, katulong lang ni Emzite, maglinis ang trabaho! Pero mahusay naman yan mag-perform. Kaya maraming nawili at nabibilib. Ramdam na ramdam mo talaga yung emosyon, lalo pag yung daliri niya nanginginig. Nagsanay! Nanahimik! Lahat ng nanginginig ko! Kinabahan ako bigla, parang magsisisure to. Iba talaga mga galing probinsya ang angas ng galaw. Pucha, para kang si Aling Junisa pag may laban si Pacquiao. Kaya paano mo nasabing ikaw yung mas better MC kung malinaw naman sa amin na meron kang epilepsy? Na-offend yan kasi tinawag siya na bay. Agad yang nagdaramdam. Di niya alam sinabihan siya ng bay kasi nagpapaalam lang. Pansin niyo ba? Wala tong ibang ginawa kundi palaging tumaing. Madalas nagdadrama, napakapangit nung dating. Ultimo nga mga Bisaya, medyo nalito na rin. Ganyan ginagawa niya para kayo'y manipulahin. Mga galawang pilit, kaya nakakainis. Ako'y wala dyang respect. Para mapabilib mga tagapakinig, panay paawa, epek. Siya daw ang hero ng Bisaya, kaya nag-trending. Ulol, ang tawag sa ginagawa mo ay Bisaya baiting. Paano ka naging hero ng Bisaya? Iho, nagkukunwari ka lang ata. Kung totoong may pakika sa Bisaya, di mo pagmumukain na kawawa. Ginamit mo lang mga Bisaya, ikay nag-take advantage. Ginamit mo lang mga Bisaya, pamparami ng fanbase. Ginamit mo lang mga Bisaya para umangat ng husto. Ginamit mo lang mga Bisaya para tumaas yung views mo. Yung mga Bisaya. Ang matuto si Third dito kung paano gamitin ni Zaki yung mga personals na hindi man ganun pakalupit pero may sense na din talaga. Kung paano kumuha ng angulo doon sa bagay niya. Kaya, pinaplastic lang ni Gago. Laging praktisado. Addict na masyado. Ginagamit pati tao. Siya daw nagangat sa Bisaya. Pinalakpakan pa to. Hindi mo inangat mga Bisaya. Sila nagangat sa'yo. Ayaw niya daw sa stereotyping. Na-offend pag sinabihan siyang Bisayang katulong. Kaya nagpanggap na tagapagtanggol mga tao'y nabudol na paniwala. Anong pinagkaiba mo sa mga nang si stereotype kung ikaw mismo ginawa mong katulong mga Bisaya? Maganda yung angle ni Zaki talaga dun. Sa tingin ko, maganda rin siyang pang first round. Kaya lang nakuha ni Third yung second round talaga. Kasi sa tingin ko, mas intense, mas define, mas maganda yung content niya. Ang ganda ng ano niya rin talaga. Sinigurado, kung nakuha lang ng maayos ni Third yung first round, malalandslide si Zaki. Pero nakuha ni Third yung second round. Mas maganda yung content niya doon talaga. At sa tingin ko, na-appreciate ng tao yun. Tuloy natin. Third round. Third. Eto, simpleng rebat. Wow. Gagawin ko tong tanga. Wala daw akong ibubuga. Ha! Ang inang to, sigaw ng sigaw, feeling dope ang bobo.
Ubusin daw yung Kristiyano kahit na di ka pa rin makakakain ng pork adobo. Gago. Ang ina ka? Ginamit ko daw yung Bisaya. Malamang Bisaya ako. Langan gamitin kita. Tanga ka pala eh. Sa round na to, pag-uusapan naman natin yung pamemersonal mo. Game? Nakakahiya daw si Lanceta kasi 3 na anak. Yay di ko magets. Lalo na kung galing sa isang tatay na sariling anak, di niya ma-flex. Akma nga sa una niyang rap name na sa Japang binabago, na kaya pala siya ransom kasi may batang tinatago. Si Poison daw, may broken family. Ulirang tatay, brother galing. Ulul di rin buo pamilya mo at single father ka din. Si Lipcram mukhang pera, kaya daw panay review ng battles. At pagbebenta ng damit sa kahirapan naging answer. Samantalang, gumawa din to ng channel, nagre-review ng mga battles, na mamag-asang pumutok yung brand mong Baby Jack apparel. Romano, pati ako daw, adik, pusher, kada ikot natatakel, pero siya yung nakulong dahil sa pagtutulak na hassle. Wow! Mga masasakit mong sinasabi. Tangina, ibig sabihin lahat ng mga pinagsasabi ni Zaki, sa kanya talaga pumupunto. Sa kanya talaga pumupunta. Kung ano yung sinasabi niya sa iba, ginagawa niya pala yun sa sarili niya. Yung sinasabi ni 3D. Yung sinasabihan mo kaming addict, sinasabihan mo kaming ganito, ikaw yung nakulong, ikaw yung nag-addict, 'di ba? So ibig sabihin, kung ano yung sinasabi mo, ikaw pala yung gumagawa. Sabi, nagre-reflect din sa'yo pare. Tugma pa yung speed. Tugma pa yung speed. Danas mo lahat ng negativity nila. Alam kong it's hard to admit. Kinain mo din mga sinabi mo. Like it's all part of the script. Saktong nilamon mo yung tulak, single father, mukhang pera, cause you are what you eat. Hypocrite. Gaya ng panlalait na ito kay Unicong magnanakaw, di ba? Pero may linya siyang kabaliktaran ako ng live. Ako ay evil. Lyrics yun ni Eminem sa kanta niyang Spacebound. Di ba? And love is evil. Spell it backwards. I will show you. Magnanakaw ka din. Anong irarason mo? Di mo kilala si Eminem? Medyo shady yung galawan. Martial Matters ninakawan nilagay sa rounds niya, tol. Nangailangan ka na ng martial para lang sa crowd control. Speaking of control, Marshall, parang pulis yun eh. payag ka nun? Battle nyo ni Yang Wan, pinabura ni Phoebus. Tas imbis ikaw yung kampihan, si Kuya Drupa pinaburan ni Phoebus. Yung arrogant, ginawa niyang arrogant. Yung A naging E, gumana pa yung aret. Ang daming laro sa A itol, but humanap ka ng pangit. Alam niyo bang nag-live to? Pinagtanggol niya yung PSP about dun sa judging na Vinito. Pero nung ikaw nagka-problema, walang nakita sa kanila maski anino. Nung dinilit yung video nyo, ba't di ka nagsalita? Dala na rin ng takot. Naging inactive ka sa social media, inulan ka ng batiko, sagad na rin ang sabog. Habang mga flip-top MC, pati mga staff, kanya-kanyang post. At isa ako dun, kaya tulongges na yawa, tangina mo, nakilala ka sa sigaw, pero nung panahong di mo kayang umimik, kami pa mismo bumoses para sa'yo. Wow! Tangina, nasunog si Zaki doon. Tangina. Babababas! Ibig sabihin nung nananahimik si Zaki kasi parang nabubuli siya ng mga panahon, which is, I mean, deserve naman ni Zaki na mabuli talaga some part, you know. But, you know, yung pananahimik niya, hindi ibig sabihin takot si Zaki. At hindi rin yung ibig sabihin na pananahimik ni Zaki, parang ayaw niyang lumaban, you know. Minsan yung pananahimik mo rin, you know, pagprotekta rin sa sarili mong kapayapaan. At ganun pa man yung mga sinasabi dito ni 3D na parang ang bumoses sa'yo dahil hindi ka makapagsalita kami. Parang pinagtanggol ka namin. So parang utang na loob mo na kaming lahat na kumakatawan sa hip-hop industry na kinagagalawan mo, nandito kami para supportahan ka, you know. Para kahit pa paano mahimasmasan ka. Maganda yung sinabi rito ni 3D, nagmukhang bata si Zaki sa paningin ko nung sinabi ni 3D yun, dahil hindi niya nga masabi yung gusto niyang sabihin dahil in the stage, para kayong nagpe-perform, uma-acting kayo na kayo yung bad boy. Pero in reality, pag tinamaan na kayo ng realidad, bigla kayo nagiging, diba? Para kayong naging basang sisiw to nila. Laban nila ni Lipcram, ang dami niyang sinabi kay Shei.
mga baho nilantad. Ending, sinasalo na siya ngayon ng taong minsan niyang nilaglag. Face na reality. Sa kabila ng kinakaharap mong issue, hindi ka iniwan ng pamilyang to. Mahiya ka sa balat mo. Nakakapikon bro na yung minsan mong tinalikuran nung oras ng kagipitan, yung pa nasa likod mo. Wow! Tingnan mo, parang wala lang sa kanya, no? Parang wala lang, no? Explain ko. Dinaan ka Tangina, napaka-advance ng ginawa ni 3D. Hindi yan ma-appreciate ng crowd. Hindi siya ma-appreciate at hindi makikita yan kasi nga hindi pa ready yung crowd na marinig yung mga ganyang klase ng mga perspektiba. Galing sa isa pang artist. Very advanced yung ginawa ni 3D dito. Nag-take siya ng risk. Kasi sa Hush Money ay napiling maimprenta. Tung witness na pa-back out para di uminit yung eksena. They made you shut the fuck up. Bayad kang nanahimik, ganun ka-easy, walang kwenta. Napatunayang money talks nung napatahimik siya ng pera. Alam kong magiging lamat na sa'yo tong angle na to. Di ka tatantanan. Pero bilang kapatid mo sa eksena, ako pa mismo gagawa ng paraan. Hihiramin ko ang tatatay machine ni Tipsy upang ibalik ka sa nakaraan. Para unang PM pa lang sa'yo ni Phoebus, magawa mong ayawan. Joke lang, tangina mo, ba't ko naman gagawin yun? Kung hihiramin ko yung time machine, ipapabalik ko to sa panahon kung saan siya nakulong. Tinapakan ko ang pagkatao, durog at sobrang bloody. Unang araw pa lang ng ahon, yari na si Zaki. Masyadong intense yung ginawa ni 3D. Tingnan natin gagawin ni Zaki. 3D. Wow. Tangina, ginaya ko daw si Eminem. Yung live, tsaka evil. Napakinggan mo yung Fuel. Continent, continent. Ako ginaya ni Eminem doon. Oh. Sabihin mo, di ko kilala si Eminem. Tangina mo, si Enigma nga lang kilala mo sa Maynila eh. There's levels to this shit, man. Tapos, di daw ako tinalukuran nila Enigma. May mga pagganon-ganon. Tangina sila lang yun, di ka kasali dun. Tapos, dinadawit pa yung issue ko kay AE. Mga bara ang kukorni. Anak ka sa labas ni AE, 3D. Kapatid mo si 4D. Hala na! Manap ng pangit. Ikaw yun eh. Baduy talaga pag motos eh. Puga ng... Di makapagsalita si Zaki. Hindi siya makapagsalita. Puta ka na yun. Nakapose si Zaki, hindi siya makapagsalita. Magsalita ka ng ano, patay ka sa Ay, nakina. Kawawa naman si Zaki. Pero ganun talaga eh. That's the game, man. May nabigay pa rin si Zaki, although alam niya, kontrolado niya. Nahihirapan mag-spit si Zaki against kay Kay, you know? Kasi mahirap talaga kasi na ano na siya eh, na sentensya siya. Manap ng pangit. Ikaw yun eh. Hirap. Baduy talaga pag motos eh. Puga ng... MZ, nag-jump po tayo. Ayaw ko sa... Pati pa rin tayo ah. Naalala niyo yung Sun and Moon Challenge? Yung sa TikTok? Makinig kasi epic tong kwento. Gumawa to ng verse dun sa Sun and Moon Challenge tapos dinis niya si Lenny Robredo. Dapat sa'yo nagpapacheck na may sira yung isip mo. Sipin yung love song yung tema ng diss ng politiko. Eto na ba yung bago niyong meta? Kung mag-rap tang ina, napakalayo sa tema. Check niyo yung video. Kasama niya yung girlfriend niyang pangit. Nag-entry sa challenge tong MC retarded, nahirapang sumabay sa tema kasi mentally challenged. Nung isa buhay, kino-call out niya si GL. Hangad niyang katapat. Ayun, kay Romano pa lang, laglag na agad. Ginago kang marahan, ikay
pinagmukhang basahan, hindi nakuha yung panalong hinahabol kasi nauna yung yabang. Oo, yumabang yan masyado. Lakas magkupal. Kung magyabang tong dayo, wala sa lugar. Panay buhat ng bangko, lakas magbida, tulig na yan. Malaman lamang ko yung pintuan ng CR nila, kurtina lang. Mula nung nagkampyon, tang ina, hambog na yan. Bakit po ang yabang mo? Eh di ba ampon ka lang? Alam kong para sa'yo ang usapin na to ay awkward. Kasi yung magulang mo, di ba iniwan ka sa Tom's World? Sinakay siya sa rides. Punta pa kasi dito eh. Sinakay siya sa rides. Ang saya niya, tang ina. Tapos paglingon niya, ayun, nawala na sila. Kaya stop acting bright, wala kang bragging rights. Diretso na sa afterlife itong adopted child. Sa tuwing may family gatherings, laging out of place, hindi appreciated. Sa mga kwentuhan, hindi siya makarelate. Kasi hindi sila related. Kaya pala madrama ka at yung habit na yan ay hindi mo mabago-bago. Kasi yung mga inakala mong kamag-anak mo, putya, hindi mo kaano-ano. Pangalan ng grupo niya, unknown. Mga kupal na baguhan. Kulit ng group ninyo, unknown, parang tunay mong magulang. Mga baon niya na'y kulang kasi wakang bata na to. Ako'y masyado ng magulang, di magpapamama sa'yo. Ano? Nagets mo ba yung bawat bara? Buti pa yung wordplay ko, may papat mama. Tangin ito, pinagtatawanan sa Maynila ang puta. Ang hilig mong mag-character breakdown, mga kalaban mo, pinupuruhan mo masyado. Ang hilig mong mag-character breakdown, eh, hindi mo nga alam yung totoo mong magpagkatao. Masyado ka ng filler, hindi na yan normal. Umaasta na killer porket isa siyang orphan. Tignan niyo yung mukha. Halatang worried at threatened. Sobrang kabado mga tao'y nababoring sa presence. Ang kukorni ng sentence. Kawawang bata hanggang ngayon hindi niya pa rin nakikilala biological parents. Kaya malamang sa malamang, tong nerdo ng lumo, halatang siya'y nasaktan sa mga bersong pandurog. Nilatag ng maayos mga detalye para sa konseptong pandulo. In-explain ko lang na siya'y adapted para mag-gets nyo ang punto. Ampon! Ang masyadong mahaba yung content na ginawa ni Zaki tungkol sa magulang. Medyo naumay lang ako. Pero sa tingin ko nakuha ni third round. Kasi sa tingin ko much better yung content na yon. Pero kung bibigyan natin ng ng tawag doon ng points yung intensity, pwedeng manalo si Zaki din sa third round. So pwedeng nakuha ni Zaki yung first and third round dahil mas intense talaga yung ginawa niya doon. At saka very convincing, even though dragging kasi yung isang perspective, yung buong kalahati ng round niya almost the same o buong round niya kasi ang yung niya yung rebuttals niya buong 1 minuto eh. Pansinin niyo mabuti. 1 minuto kung paano mag-rebut si Zaki. Tapos yung kalahati ng rounds niya umikot na lang dun sa idea ng orphan siya. Pero sa tingin ko convincing pa rin yun. So pwedeng ibigay ko rin kay Zaki. Pero personally, sa pagsusuri ko, nakuha ni third yung laban. Pero kung sa live ko siya papanoorin talaga, mas distinct yung intensity na ginagawa ni Zaki, pwede kong ibigay kay Zaki din talaga yung laban na to. Pero pag sinusuri ko, talagang nakikinig lang ako hapon, hindi ko sila pinapanood. Nakaka-apekto rin kasi talaga yung panonood eh. Maganda yung projection ni Zaki, gumagamit din siya ng public speaking na technique talaga eh. Yung parang may pa-question sa mga tao yung sabi niya. Na almost ginawa din ni third sa second round at third round. So sa tingin ko, overall performance pwede makuha ni Zaki, pero yung second and third nakuha ni third para sa akin. Tuloy natin. Flip top round 15, day 1. Una lang. Yun din talaga yung masasabi ko na talagang dapat talaga mas malaki talaga yung epekto at advantage ng mga nauuna sa flip top din talaga eh. Kasi alam nila yung kalakaran din talaga.
Huwag niyo kalimutan guys mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin at sa description ng personal na channel ko. Check niyo lang yung mga bago kong kanta kung may chance lang kayo. Ganun pa man. Let's get to it. At sa tingin ko, bibigyan ko na kagad siya ng 10 dahil maganda yung laban na to. Laban ng gabi, 30 versus Saki, mag-i-ice pang beses para sa kanilang pareho. At ang boto ng Hurado, 4-1, magigay para kay Saki. Sa akin siya napakiram. Okay na yan guys kasi medyo understood naman natin kung sino mananalo. Ganun pa man guys. Maraming salamat sa mga nandito pa rin, nakaantabay. At sana magkita-kita sa susunod na video. Bibigyan ko siya ng 10. Galingan sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa buhay ninyo. Sa pamilya niyo, mga kaibigan niyo, mga tao na paligid sa inyo. Tigil salamat sa palagi. Plan motive nga panahon. Good bye. Ingat ka na dyan. Peace out. Kita-kita sa susunod na video. Peace.